Ang matitibay, once again, Rasul Unfiltered. No matter how many times you fall down, what matters most is how many times you get back up. Mga matitibay, naalala ko lang, no, kwento ko lang. Meron akong isang kaibigan, no, nasa abroad siya, nasa Dubai siya, no. Yung work niya doon isang accounting, no. Accounting siya sa Dubai. Actually, itong kaibigan ko na to, wala pa ring sariling pamilya, no. Parehas kami. Actually, isang gabi, no, nagka-chat kami, nag-usap kami about sa mga buhay-buhay, kung ano na yung pinagkakaabalahan ngayon, kung ano na yung mga latest updates, no, sa mga nangyayari ngayon sa mga kanya-kanyang buhay. Ayun, nabanggit ko nga sa kanya, no, yung about sa pagkaka-demolish namin before doon sa tinitirahan namin, dahil nga hindi namin alam na meron palang dispute, no, yung lugar na tinitirahan namin. Actually, maraming na-demolish na bahay doon. Nasa almost kulang-kulang, kung di ako magkamali, nasa 500 houses, no. Pero yun nga, to cut the story short, everything is settled now. Okay na, no. Meron ng bagong bahay, nakapag-move on na sa nangyari. Tapos ayun, may okay na tayo or stable na tayong tinitirahan. And then yun, nagkausap kami, isa sa tumatak sa akin sa conversation namin yung sabi niya sa akin, pare, hindi naman importante kung ano yung dinadanas natin sa kasalukuyan, sabi niya. Hindi naman importante kung may dinadanas ka na hindi pabor sa'yo ngayon, sabi niya. Ang mas importante, pare, sabi niya, kada dinadanas mo na ganun, bumabangon ka, sabi niya. Nagiging positibo pa rin yung tingin mo sa life, sabi niya sa akin. So, yun, no, isang simpleng conversation mula sa mga good friends mo, nakakapagbigay sa'yo ng somehow lakas ng loob at saka somehow inspirasyon, no. Yun nga, doon ko maihahalin tulad itong isang kasabihan or isang sayings na ito na no matter how many times you fall down, what matters most is how many times you get back up. Yun, isang napakaganda, isang napakasimple, no? Pero isang napakagandang kasabihan na pwede mong baunin sa araw-araw, no? Isang simple, pero kung aaralin mo, pagtutusan mo ng, ibig sabihin, yung kahit paano, isa puso mo, no? Yung mga simpleng ganun, mga simpleng mindset na ganun, no? Hindi bali daw na nadapa ka, no? Hindi bali daw na tumumba ka sa isang part ng iyong buhay or sa isang pagkakataon sa buhay mo. Hindi daw mahalaga yon. Ang mahalaga at counted yung kada bangon mo sa mga bagay na natatamasa mo. So, isa yon, no? Isang napakaganda nga naman, no? Nadinig ko nga noon, no, sa isang celebrity, no. Actually si Beyonce, no, narinig ko sa kanya to. Ang sabi niya, bago daw nag-hits yung Halo na kanta, no, almost 300 songs yata yung pinlay niya or yung ginawa nila, no. Yun, nakasulat yun, nakalista yun, no. Siguro sa studio, almost 200 to 300 songs na nire-records nila. Tapos, syempre, yung mga iba ron, hindi na rin siguro na-records, no. Pero yung iba, pagka-records hindi naman nag-hits. Hanggang yun nga, no, nag-hits yung Halo na kanta. Halo nga ba yun? Basta't ganun, yun yung kanta nag-hits niya, no. Tapos, pagkatapos nun, the rest is history, no. The rest follow, no.
naging sikat na siya and everything dahil sa isang bagay rin na dinadala niya, no? Hindi porket hindi naging hits yung mga ibang kanta, ang ginawa niya yung mindset din na to, no? Hindi baling ilang beses na hindi mag-hits yung kanta, as long as bumabangon siya at gumagawa pa rin ng kanta, darating din yung time na talagang tatamaan niya yung mga bagay-bagay na pinapangarap niya sa music industry, which is true, nangyari, no? Yun, isa sa mga kwento na kapupulutan nyo ng inspirasyon. Meron pa bang, ano pa, meron pang isa, no? Si Abraham Lincoln, no? Bago naging presidente ng Amerika yan, alam ko, multiple times siyang nagpaboto bilang isang presidente hanggang isang magkakataon, nanalo na siya bilang isang presidente. Yun yung mga sikat na tao or well-known person na ginagamit yung ganong mindset, no? It doesn't matter how many times you fall down, as long as what matters most is how many times you get back up, no? Isang napakaganda, simple, no? Napakaganda, simpleng kasabihan. Ano pa ba? Sino pa ba ang maiisip kong mga celebrity na kapupulutan pa natin ng mga inspirasyon? Ayan, no? Yung recently lang, si NBA champion, si Jalen Brunson, no? Ng New York Knicks. Si Jalen Brunson, halos, no? Hindi siya masyadong trip ng mga team na nasasalihan niya, no? Hindi siya nabibigyan o hindi siya na-maximize yung talent niya, no? So sa mga ganung bagay, syempre minsan nakakawalan din ng gana kasi isipin mo yon, NBA player ka na pero once na nandun ka na sa liga, hindi pa rin talaga na ibibigay yung gusto mo kasi minsan kulang sa opportunity sa time, no? Kulang ka sa exposure, no? Pero yun nga, ang mindset din ni Jalen Brunson hindi naging hadlang sa kanya kung medyo lumipat siya ng mga ibang team tapos walang tawag dito, wala siyang playing time. Ano pa rin, tuloy-tuloy pa rin siya. It doesn't matter as long as he always get back up or lagi siyang tumatayo, no? Lagi siyang nag-out, lagi niyang binibigyan yung self niya na bumawi ulit, no? Yun, hanggang ngayon, kita naman natin, Jalen Brunson, NBA champion na. So, yun, mga matitibay, no? Isang inspirasyon or isang kasabihan na pwede nating baunin araw-araw, no? Para kahit papano may panangga tayo sa pagod, no, na tinatamasa natin sa araw-araw. Hindi man yan pagod sa physical na pangangatawan, pagod rin sa kaisipan, no? Meron nga akong bagong ngayon, parang tagline, no? Love and peace of mind, no? Isa sa napakagandang makamtan, no, bilang isang tao, no, yung love and peace of mind, no? Pag may love and peace of mind ka, ano na yan, sakop na lahat. Ibig sabihin, may faith in God ka, tapos you are doing the right thing, you are living with God's presence, you are always doing good deeds, no? Yun, kapag may love and peace of mind ka, panigurado, umiikot lang dyan yung ginagawa mo. You serve God, you work hard, you are listening to your parents, you are humble and kind to others, no? And you are always respect others, no? That is also one of the things that you need to pursue in life, no? You need to have respect for others, no? It doesn't matter if the person is a CEO or on the lower ground of a certain company or maybe a lower position on a certain company.
what is really matters is you always have the same respect, even though the person that you are talking to or the person you are personally talking is not that having that kind of uh, high position in a certain place or a certain company, no? So isa yun sa dapat nating tandaan, mga matitibay, no? Okay, I think na-expand na naman natin, nabigyan na naman natin ng isang napakagandang paghihimay, no? Yung tawag dito, yung kasabihan na yon, no? Alright, it doesn't matter how many times you fall down, what matters most is how many times you get back up. Alright, mga matitibay, once again, Rasaul Unfiltered, yeah!